Wala siyang gain dito eh. Wala si interest. Wala siyang interest dito eh. Di ba? Oo. Ang sabi ko sa kanila, Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain here. Tama. Nilalagay niya sa panganib ang buhay niya at panganib buhay ng kanyang pamilya niya. Opo. So, alam mo, sa law on evidence, maski sa mga kasong katulad ng ganyan, ang pinakamataas na uri ng pagtetestigo at saka ng ebidensya, kapag ikaw ay tumestigo laban sa iyong sariling interes, tinatanggap ng korte mataas na uri ng ebidensya yun. Si Gutesa, wala siyang ganansi. Ano pakinabang mo? Ilalagay mo nga sa panganib ang buhay mo at buhay ng pamilya mo. Ngayon, hindi nila maintindihan nyo. Akalain mong gagawa ng hiway kang notaryo. Peke. Kasalanan ba ni Gutesa? Gutesa na magpanotaryo doon sa nakalinya, doon sa may street na kung tawagin street yung sa may Pasay. Sabi ko kasi sa kanya, para mapaniwala mo ako na talagang matatag ka at lahat ng sinasabi mong yan ay tama, may panahon pa naman, nagpanotaryo ka. Para sa akin lang yun eh. Opo naman. Para pabilibin niya lang ako. Kasi mabigat yung mga akusasyon niya. Nung basahin ko, sabi ko, mabigat yan nakahanda ka ba rin yan? Opo. Ba't mo gagawin to? Para sa bansa po. Ako po ay nalulungkot na yung palang mali-malitang perang binubuhat namin at dinadala sa mga bahay-bahay. Yung pala ay galing dyan sa mga pinag-uusapan po nyo sa Blue Ribbon Committee, sabi niya. Matagal niya na ako nahanap eh. Kung sige ka ako, sige, finalize mo na yan. Kung total, may oras pa naman, humanap pa ng notaryo. Yan. Nakahanap doon sa may Villaruel. Sabi ko sa kanya, litratuhin mo yung kung saan ka nagpanotaryo para meron tayong referensya. Opo. Pinanotaryo, nung makita ko yung lugar talagang parang maliit na pagkaraniwan na street lang na nakalagay po Notary Public 24/7. Walang tulugan yun, Zed. Kasalanan ba ni Gutesa na magpanotaryo doon sino ba magdadry seal, hindi ba sila? Yes po. Sino maglalagay ng document number, page number, book number, blah blah blah. Sino mag-i-stamp nung Manila? Wala man siyang pang-stamp na gano'n yung notarial details. Kung hindi man pumirma yung abogada, siguradong meron siyang tao doon. May sekretary na siya yung pinapipirma dyan. May ibang taong pumipirma. Alam mo yung notaryo ngayon, naging cottage industry na Totoo po yan. Wala nang formalidad dyan. Dapat ang Korte Suprema ay bawal yung mga ganyan. Kasi sa notarial law, Jen, Nelson, yung nagpapanotaryo at saka yung nagnotaryo, kailangan magkaharap. Yun pala yun. Pupunta ka sa notaryo. Pupunta ka sa Quezon City, halimbawa. Ang dami dyan nakatalatag. Pag ginanyan mo yung papel mo, relax ka lang dyan, bata ka niya. Kukunin niya. Pagkatapos yung ilangan, magkano po? 50 ka niyo. Kaya isang yan na kanya. Pirma. Babalik ka ba doon? Ma'am, sandali po, bago po ako umalis, pwede po bang... Kayo po ba talagang pumirma nito? Wala namang gumagawa po. Pirman nyo nga uli para malaman ko talaga yung pumirma nito. Wala namang ganun Pagkatapos sasabihin nila, hindi kanya, mali yung... may perjury dyan. Paano perjury? Kahit na wala ng notaryo, humarap nga sila sa inyo Humarap siya. Sumumpa siya sa harap ng kapulungan. Pinagtatanong nyo siya. Tapos sasabihin nyo, peke. Gagawan nyo ng butas yung notaryo. Ito yung tinatanong mo kanina. Ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Yun nga po. Yun ang inaabangan ng marami, Sen. Napakarami kasing aligasyon dyan Baka pag tinuloy, baka may lalabas na namang, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? O kaya SAP. Sila nagsasabi nun, Ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ganun. Baka mayroon pa bakit ang dami pang dapat na tawagin? Bakit hindi yun ang unahin? Unang-una, 17 ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Para pagtatanungin yung 17 congressmen.
Di ba? Oho. Si Chavit Singson nag-disclose Ngayon po, oh. sa Parang Club nag-motion Pilipino. kayo na ipatawag din siya, di ba? Oo. Oh. Ba't di patawag yun? Mhm. Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Oho. Kailangan kauna-unang ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung Oo. talagang ipatatawag, oh. Naglabas ng statement to. Iba yung willing na willing, iba yung umarap ka doon. Para Ah, makita natin kung bagay. paano ka sasagot sa mga tanong. Ang problema, willing sa kaso. Sinabi nung aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan dahil ayaw niyong banggitin ang pangalan ko. Oho. 67 daw ang congressman na kontraktor. Yung kong Bakit hindi patawag yun? Oo. Ang daming dahilan na dapat ituluyan at marami kayong dapat na ilabas dyan. Pagtatanungin natin lahat yan. Ah. Di ba? Ang problema, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Sen eh. O nanghirap eh. Puro ganun eh. Puro na lang, kumbaga sa, anong tawag ba ron? Puro press release. Hindi, pagka may pelikula, may Trailer. May trailer. Parang ganun eh. trailer. Oho. 67 congressmen na kontraktor. Tapos hindi naman magpa. Oho. Paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang naging privilege speech. Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Oho. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, this is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chanko. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Hindi mo matatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong Sen eh. Yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin? Baka ipaubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon kasi ang Kamara ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang Legislative Department sunod-sunuran sa Executive Department? Oho. Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? Oho. Ha? 3 dakilang halili. Judiciary, Oho. Legislative, Yan. Executive. Oo. Ang ICI is a creation of the Executive. Tama po. Oho. Ang legislature, 2 chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung mo ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na? Parang Bakit? Oho. Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Oho. Or vice versa? Oo. Ay, hindi. Sagutin mo, Nelson. May isa pa problema. Oo. Kasi alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So ang mga tao ay maghahanap talaga ng hindi ba? Maghahanap ng sagot sa mga katanungang nabubuo sa Bakit naman, bakit mo sila sisisihin na maghahanap talaga yan? Oho. Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung kung napakaraming perang nasa laula na talagang pandarambong talaga. Ilan ba yung nag-text sa akin na halos umuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa biyayar na nakaharap eh. Kabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, dahil dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis, pati sipon po kanya. Naku po. Naghalo-halo na. Talaga pong sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po'y nagbabayad talaga naman. Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Oho. Kahit na itong next year, wag na muna po kaming magbayad. Pwede po ba? Nako, oho. Oo. Mabigat po yun, oh. Tapos sabi nung biyayar, Commissioner Lumagi. tama naman po sila, sir. Sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman ako kinukuha yung opinion mo. Ang sinasabi ko,
anong isasagot ko sa kanila? Ah. Tulungan mo ako sumagot. Oo. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta Oo. ang buwis na kanilang... No. Mabigat po yun. O, ba't di ka ako sumagot? Oo. Babagsak ang gobyerno pag ako nagbayad ng Hindi, ayun yung sumagot. Wala kang may sasagot. Kanya, wala po. O, ikaw ka ako, DPWH. Oo. Wala rin po. Oo. No, sabi ko, sige ako nagsasagot. Ayan. Sabi ko, wag ninyong gagawin. Yan. Tama kayo. Kasi po, pagka ganyan po yung ginawa nyo, lalo po tayong babagsak bilang isang bansa. Oo. Ako na po nakikiusap sa inyo, kaya nga po nandito kami para ayusin natin ito, usigin natin ang dapat na usigin, maibalik po yung pera talaga na nawala. Pero wag po ninyong gagawin. Dahil mas lalo po tayong babagsak Oo. bilang isang bansa. Pero talagang tutuusin mo, may katwiran sila eh. Ayaw po naman, sentimiento ng tao. Kaya ngayon, tinatanong mo kanina, Oo. natanong mo pala, Nelson, eh talagang maghahanap sila ng kasagutan dito. Alam nilang inopen natin ito. Alam nila seryoso tayo na matukoy natin kung sino-sino yung mga walang hiya na yan. Pagkatapos hihinto mo, Oo. yung isa naman, nagpapatuloy, Pero palihim naman ang palihim investigasyon. naman. Oo. Magdududa ang taong bayan. Oo. Baka nga bumalik na naman sila eh. Talagang hindi na kami magbabayad. Pagka ganyan naman eh. Delikado, sir. Delikado pag ganyan. No? Si Kong Marcoleta, tama po yung pakiusap niya. Okay na po. Inalis po siya eh. Yun. Paano ngayon yan? Oo. Ito pa isang tanong. Oo. Kung ibalik kayo Ako- sa chairmanship, Ako na sasagot, sen. Huwag niyo tatanggapin. huwag natin pangunahan. Baka naman, kung sabihin ng mga OFW, Oo. na magbabayad na sila ng buwis, kung itutuloy ni Senador Marcoleta ang Ang hearing. pagiging chairman ng ano. Hindi naman nakasalalay sa akin yung pagbabayad nila ng buwis eh. Oo. Kasi ako, pinakita ko na sa kanila ang dapat nating gawin. Ang problema, pinupolitika ng mga kasama namin eh. Oo. Para sa akin, hindi sila naghahanap ng kasagutan eh. Para sa akin, hindi ko sila kasangga kung pag-uusapan yung seryosong paghahanap kung sino talaga yung ulo ng kawatan. Ako nakita ko na eh. Oo. Nakita ko na. Na-establish ko na pagkatapos ako ang binibira ngayon. Pati yung mga testigong naipundar natin, hinahanapan sila ng butas. So sila nagtatakip eh. Oo. Di ba? Halata naman. Sana lang kung makita mo kahit talagang pahirapan talaga ito eh. Mahirap naman talaga. Hindi ko talaga iiwanan yan. Sapag nakikita ko napakaraming sumusuporta sa akin. Totoo po. Mga kasama ko, halimbawa, naghihirap pero sige. Oo. Meron lang talagang sumama sa akin na talagang makikita mo na ilaban natin yan. Sige. Ba't ko naman iiwanan? Ang problema, tinanggal ako eh. Yun na nga po. Mukhang Wala tayong box populi. mas masarap na ho ang panonood ng ating mga kababayan sa social media. Pero ituloy ko na sa inyo punto na yon. Pero, paano po ito kung walang magiging mapipiling chairman at saka nag-iiba-iba na ho ang direksyon eh. Bakit ito pinoproblema yun? Problema ng ating Senate President yan. Hindi, siyempre, tutulungan natin ng Senate President. Kawawa. Kawawa din naman. Bilang mamamayang Pilipino, tayong naghahanap ng kasagutan eh. Hindi ho ba? Sila yung nauna dyan eh. Sabi nila, mas magaling kanyang mag-imbestiga si ganito. Yan. Sige. Sige ikaw. Ang problema, hindi niya nabigyan ng distinction yung dalawang bagay eh. Ano po yan? Ang mandato ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation. Isa po yun. Oho. Yun ang tuntunin mo. Yun ang direction mo eh. Oho. Ay, yung isa, police investigation ang kanyang alam. Tingnan mo, halimbawa, kapag ikaw ay chairman ng Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation, Opo. ang tingin mo doon sa mga taong pinatawag mo, Resource persons. Yes. Oho. May paggalang doon. Kasi sa tuntunin mo, igagalang mo, may karapatan sila eh. Hindi mo pagbububulyawin doon. At totoo naman. Hindi mo sasabihin, pinaglululoko mo ngayon. Hindi pwede yun. Oho. Sa police investigation, iba na yun. Pagdududuruin mo na sila, testigong
Ito yung hindi hindi malinaw. Pagkatapos, nag-hearing, Blue Ribbon, ha? Opo. Anong ginagawa ng Department of Justice Secretary doon? Tapos kukunin niya yung testigo o yung resource person. Dadalhin niya sa NBI. Pagbalik niya, iharap niya uli sa amin, meron siya supplemental affidavit. May dagdag. Teka muna ka, ano ba nangyayari sa atin? Pinaghahalo nyo na yung balat sa tinalupan eh. Pagkatapos pupunta yung dalawa doon sa ICI. Opo. Meron ba tayong tuntunin dito? Meron ba tayong pinag-usapan na tuntunin kung paano tayo magko-collaborate doon sa, ICI. Tawag doon, ICI? Ano na yun? Independent Commission on Infrastructure. Paano independent yun? Oho. Gawa yun ng Executive Department. Ang budget niya, Executive Department. Oho. Ang tinutugis natin, DPWH yung iba. Executive Department. Executive Department. Paano? Pagtatakpan mo yung Executive Department? Katapos meron silang isa sa mga powers nila, upon request, the ICI shall obtain information from the House of Representatives, from the Senate, from the courts, from the Sandigan Bayan, and Yes. from any other public authority. May Paano ka kapangyarihan. independent? Ba't nangunguha? Dapat ikaw, bahala ka sa buhay mo. Huwag kang ibig ba sabihin, wala tayong choice ka ako? Pag nag-request sila, kamukha na ginagawa nila. Opo, obligado kayo ibigay mo ang dokumento. Kailangan namin, dalhin mo rito si Hernandez. Oho. Humaharap nga sa kanila. Wala ba Ipatanong sa kaming linya. karapatang tumanggi? Oho. Nasaan na yung sinasabi nating system of checks and balances? Nasaan na yung institutional boundaries? Nasaan na yung separation of powers? Separation of powers. Oho. Halimbawa, nag-request yung ICI. No. Wala kaming karapatang magsabi ng no. Meron. Kanya-kanya tayong di ba? Departamento eh. Ito halo-halo na eh. Pupunta sila doon sa makikipag-meeting sa ICI. Darating ang Department of Justice Secretary dito. Halo-halo kaming ganyan. Anong klaseng Blue Ribbon Committee ito? Ito yung sinasabi ko pagkatapos magsasalita sila. Daldal na ika ng daldal yun. Sinasabi ko lang naman ang mali. Opo. Alam namang hindi ko sabihin ang mali. Halo-halo na yung ginagawa natin. Wala nang respetuhan. Ayaw naman nilang humarap. Oho. Sasagot sila sa akin sa Twitter. Nakakita ka bang ganun? Kasi, Alam mo naman na Senado, ano bang pinag-usap? Kaya nga sinabi Senado eh. Opo. The Senate is a deliberative body. Yan. It's a parliamentary body. This is where you discuss every issue. Yes po. Harapin mo, dumibati ka. Talagang nandiyan. Dumibati ka. Andyan talaga. Ayaw mo, tumayo ako, aalis ka. Oho. Pagkatapos sasabihin na, dapat diniliver mo yan nung nandito siya. Bakit? Kailangan ko ba sabihin sa inyo, ladies and gentlemen, I'm going to deliver a privileged speech this afternoon. Please do not go out. Huwag kang alis. Kaya ba? Please, let Please me wait for me. Alam nila nasa agenda eh. Yan, umalis sila. Ibig sabihin, ayaw nilang pakinggan na sasabihin ko. Sinadya na talaga Pagkatapos umalis. sasagot Oho. siya sa Twitter. Oho. Tama ba yun? Oho. Nawawala na yung ginagawa sa Senado at sa Kongreso na dapat nagdidebate, patagiso nito, pagalingan nito di ba? Dapat doon ang labanan sa plenaryo. Basta makipagdebate ka doon. Oho. Kasi yun ang kailangan eh. Kasi kapag yun ay pinag-usapan doon, maglilinaw doon makikita Yan, oho. kung ano talaga yung dapat nating gawin sa magitan ng pakikipagtagisan mo ng idea, ng pangunawa mo sa bawat issue. At saka may pagkakataon naman, Sen, na kapag may punto kayo at nakipag-usap yung iba, kagaya nung dismissal, nung impeachment, pumayag kayo na ibaba sa archive na lang eh. Pero, yun ay bunga ng debate Yes. ng pakipagtagisan sa floor. Di ba nakipagdebate naman sila talaga? Di hinarap ko naman silang lahat eh.
Nag-privilege speech kayo, tapos tinanong kayo. Hindi ba? Oo. 6 na oras ako nakatayo doon, di ako umupo eh. Oo. Na-harmonize na naman, di ba? Wala namang di natapos. Ganun dapat. Hindi ba dapat, ba't ngayon ayaw na nila? Kasi ganoon talaga ang ganun talaga ang Kongreso, di ba? Tapos hahanapan ka ngayon ng kahit ano lang, para lang may maipukol sa'yo. Yung asawa ko raw ay independent director ng isang insurance company. Nako, Nandun na yun eh. Oo. Kaya lang, ayaw naman nilang pag-aralan, ano po ba yung independent director? Ang independent director po, kung nakikinig po kayo, mga kasama ko po sa Senado, basahin po ninyo yung bagong corporation code. Ano po? Huwag niyong babasahin yung lumang corporation code. Oo. Kasi yung lumang corporation code, batas pambansa number 68 yata yun. Huwag po yun. Luma na. Kasi pag yun ang binasa nyo, wala pa pong independent director doon. Hindi kasama talaga. So bago ngayon, Yan po yung pinagbasihan ng dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines para atakihin niya ako. okay. Oo, yung dati naming presidente ng IBP, nakakaawa naman. Naging presidente pa naman. Hindi pala sa updated. Hindi ko maintindihan bakit hindi siya nagbabasa ng mga bagong batas. Kami kasi, ang lahat ng abogado, required ka na mag-undertake ka ng tinatawag na MCLE. Yes po. Taon-taon yun. Alam mo yung MCLE? Mandatory Continuing Legal Education. Yan, opo. Kahit kasi ikaw ang pinakamagaling na abogado dyan, Nelson, darating din ang panahon mapag-iiwanan ka dahil may nababagong mga batas eh. May nare-revise na batas. Yes. Meron bagong jurisprudence na ginagawa ang Korte Suprema. Lahat yan dapat updated ka. Ano nga pa po yung independent director? Yung independent director, sangayon sa bagong corporation code, kailangan doon sa mga industry, sa mga kumpanya na merong involve yung public interest. Okay. Halimbawa, yung bangko, Aha. kailangan merong independent director yan. So, Insurance. So lahat ng bangko may independent director? Oo, kasi yun ang sinasabi. Insurance kasama rin? Yung media. May independent director? May independent director yan. Ngayon, ano yung role ng independent director? Kailangan, siya ba yung may-ari? ano ang role at saka katangian niya? Una, wala kang financial interest dyan. Sa kumpanya? Sa kumpanya. Wala, ni una bes, wala ka. Wala kang investment, walang gano'n. Plus may sweldo yan, Sen. Siguro yung lang, pamasahe mo lang. Tapos, wala kang pagmimiyari, ibig sabihin. Wala kang shares. Wala kang kinalaman sa management. At wala kang relative sa mga major shareholders, mga shareholders. Wala kang kamag-anak. Sa mga tweet, talagang nandyan ka lang for governance. Ang tawag nga, paminsan-minsan tinatawag sila ombudsman. Parang sa tanod bayan pa ng tagabantay. Tagabantay ka lang. Halimbawa, merong konting pinag-uusapan na ethical issue. Dahil si Mrs. naman, teacher kasi. Maring, may kakayahan naman. ano ba requirements ng ganyan? Doon lang sila pumapasok. So, walang connection. Akalain mo ngayon, bangko may ganun din. O halimbawa, Nelson, kunwari ikaw... Pwede pala akong maging independent director ng isang bangko. Hindi, pero gagawin kitang halimbawa. Halimbawa, opo. Ikaw ang may-ari, kunwari, ng BDO. Ayan, yan ang pinakamalaking bangko eh. Ayan. BDO. Pag-withdraw ka mamaya, akong bahala. Si Jen naman, si Diskaya. Okay. Ako yung naglalagay ng pera. Hindi ba ang bangko ini-encourage ang buong public para mag-deposito ka sa akin. Nag-deposit si Jen Diskaya sa'yo. Anong kasalanan mo? Independent director ka lang. Nag-deposit lang sa BDO.